As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Lamentations 3:22 and 23. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa atin. Muli niyang pinahiram ang buhay na ating taglay ngayon. Kaibigan, akin po kayong inaanyayahan mula po sa March 1 sa ganap na ikapito ng gabi ay pasisimulan natin ang isang natatanging pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope. Ito ay isang kaabang-abang na natatanging pag-aaral na amin pong ihahandog sa inyo. Ang pagpapasimula po ay sa March 1 sa ganap na ikapito ng gabi. Revelation of Hope, abangan po ninyo. Dito sa ating palatuntunan sa Rise and Reflect ay ninanais natin na pasimula ng bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At atin pong itutuloy ang ating pinasimulang aklat, ang Genesis. Ngayon ay chapter 44 tayo, verses 1 to 34. Mula po sa ang Bible, Pinoy version, pakinggan nyo ang sinasabi ng Biblia. Inutusan ni Joseph ang aliping in charge sa bahay niya. Punuin mo ng pagkain ng mga sako nila hanggat kasya at ilagay mo sa ibabaw nun yung perang pinambayad nila. Tapos ilagay mo itong silver kong kopa sa sako ng bunso kasama ng pera niya. Ginawa ngayon ng alipin niya. Nung mag-uumaga na, pinauwi na ang magkakapatid sakay ng mga donkey nila. Nung hindi pa sila masyadong nakakalayo sa city, sinabi ni Joseph sa aliping in charge sa bahay niya, habulin mo sila. Pag naabutan mo, sabihin mo ito, naging mabuti kami sa inyo. Bakit nyo kami ginawan ng masama? Bakit nyo ninakaw yung silver na kopa ng boss ko? Hindi niya lang yon ginagamit sa pag-inom. Ginagamit niya din yon sa panghuhula. Ang sama-sama ng ginawa nyo. Nang maabutan sila ng alipin, sinabi nga niya ito sa kanila. Tapos sinabi nila sa alipin, ano pong ibig niyong sabihin? Bakit niyo kami pinagbibintangan? Hinding-hindi po namin magagawa yan. Yung pera nga pong nandun sa mga sako namin, binalik namin sa inyo kahit galing pa kami sa Kanaan. Hindi namin nanakawan ng silver o gold ang bahay ng boss nyo.
Sige sir, pag nakita nyo yon sa kahit sino sa amin, patayin nyo siya, tapos gawin nyo na kaming lahat na alipin. Sinabi nito, sige, payag ako, pero yung kumuha lang ang magiging alipin, tapos yung iba pwede nang umalis. Binaba agad nila ang mga sako sa lupa at binuksan ito. Isa-isa itong tiningnan ng alipin, mula panganay hanggang sa bunso, at sa sako ni Benjamin nakita ang kopa. Pinunit ng magkakapatid ang damit nila sa sobrang lungkot. Kinarga ulit nila ang mga gamit nila sa donkey at bumalik sila sa city. Pagdating ni Judah at ng mga kapatid niya sa bahay ni Joseph, naabutan nila doon si Joseph. Tapos lumuhod sila sa harap niya. Sabi ni Joseph sa kanila, ano itong ginawa niyo? Di niyo ba alam na yung mga taong kagaya ko marunong manghula? Sabi ni Judah, Sir, ano pa po bang masasabi namin? Wala na kaming madadahilan pa. Wala na talaga. Pinakita na ng Diyos yung kasalanan namin. Sige po, alipin niyo na kaming lahat at hindi lang yung nakitaan ng kopa. Pero sinabi ni Joseph, hindi ko gagawin yan. Yung nakitaan lang ng kopa ang magiging alipin ko. Pero yung iba pwede nang umuwi sa tatay niyo. Lumapit si Judah kay Joseph at sinabi, Sir, please, payagan niyo na akong magsalita. Huwag po sana kayong magalit sa akin. Para na rin kayong hari. Di po ba tinanong nyo kami kung meron pa kaming tatay o ibang kapatid? Ang sabi namin meron pa kaming tatay at matanda na siya. Tapos yung bunso naming kapatid, pinanganak siya nung matanda na si tatay. Kaya mahal na mahal niya siya noon. Yung kuya niya naman, patay na. Kaya siya na lang yung nag-iisang anak ng nanay niya. Sabi niyo dalhin namin siya dito para makita niyo siya. Pero nabanggit din po namin na hindi siya pwedeng malayo sa tatay niya. Kasi kung gagawin namin yon, mamamatay si tatay. Pero sinabi niyo sa amin na huwag kaming magpapakita sa inyo pag di namin kasama ang bunso naming kapatid. So pag uwi namin, kinuwento namin kay tatay lahat ng sinabi niyo. Tapos nung pinabalik na niya kami dito para bumili ng pagkain, sinabi namin sa kanya, hindi kami pwedeng bumalik kung hindi namin kasama ang bunso naming kapatid. Makakabalik lang kami pagkasama namin siya. Pero sabi ni tatay sa amin, alam niyo namang dalawa lang yung naging anak namin ni Rachel. Yung isa, iniwan na ako. Malamang nilapa siya ng mababangis na hayop kasi hindi ko na siya nakita simula noon. Matanda na ako. Kung isasama niyo din itong isa at may masamang mangyari sa kanya, para niyo na din akong pinatay sa sobrang lungkot. Sir, mahal na mahal ni tatay ang bunso namin. Pag umuwi kami ngayon at di namin kasama yung bata, mamamatay siya. Matanda na siya, kaya pag nakita niyang di namin kasama yung bata, mamamatay siya sa lungkot dahil sa amin. Nag-promise din po ako sa kanya na pag hindi ko naiuwi ang bunso namin, ako ang sisisihin niya habang buhay. So ngayon, Sir, ako na lang po ang gawin ninyong alipin kapalit ng bunso namin at hayaan niyo siyang makauwi kasama ng ibang mga kapatid niya. Paano ako uuwi sa amin kung hindi ko kasama ang kapatid ko? Hindi ko po kayang makita yung masamang bagay na pwedeng mangyari sa tatay ko. Inilagay sa pagsubok. Paano mo malalaman kung talagang nabago na ang isang tao? Ang kanilang pagbabago ay kailangang ilagay sa pagsubok. Si Joseph ay nasa isang magandang posisyon upang malaman kung nagbago na nga ang kanyang mga kapatid. Alam niya na ang kanyang nakababatang kapatid na si Benjamin ay tinatrato bilang isang paborito, tulad ng dati sa kanya noon. Kaya nagpasya siyang i-orchestrate ang isang sitwasyon upang subukan kung paano tratuhin ng kanyang mga kapatid ang kanilang nakababatang kapatid na si Benjamin. Pagkatapos nilang matapos sa kanilang hapunan, pinuno ni Joseph ng pagkain ang mga sako ng kanyang mga kapatid upang may makain sila sa kanilang pagbalik sapagkat tagutom. Sa sako ni Benjamin, inilagay ni Joseph ang kanyang pilak na kopa. Nang magsimula na ang magkakapatid sa kanilang paglalakbay pauwi, inutusan ni Joseph ang isang alipin na habulin sila at akusahan silang nagnakaw ng kanyang silver na cup. Tamang-tama, ang cup ay natagpuan sa sako ni Benjamin sa talatang 12. Dito nangyari ang pinaka-dramatikong eksena sa kwento. Sinabi ni Joseph,
na kailangang maging alipin niya si Benjamin bilang kabayaran sa pagnanakaw. At ang iba sa mga magkakapatid ay maaari nang makauwi. Inilagay ni Joseph ang kanyang mga kapatid sa isang sitwasyon kung saan madali nilang maulit ang kanilang makasalanang pag-uugali. Yung ginawa nila sa kanya noon. Iiwan ba nila si Benjamin bilang isang alipin at tiyakin ang kanilang sariling kalayaan? O gagawin ba nila ito bilang isa pang pagkakataon para parusahan ang isang pinapaboran o paboritong kapatid? Nagbigay si Judah ng isang mahaba at madamdaming mga pananalita kung saan ipinagtapat niya sa talatang 16 ang ganito. Inilantad ng Diyos ang pagkakasala ng iyong mga lingkod. Siya ay nagsasalita hindi tungkol sa pagnanakaw ng isang kopa o silver cup na kung saan sila ay inosente, kundi kung ano ang kanilang ginawa noon kay Joseph noong kanilang ipinagbili siya sa mga mangangalakal. Nag-alok si Judah na maging kahalili ni Benjamin at maging alipin sa Egypt bilang kapalit ni Benjamin. Maliwanag, ang puso ni Judah ay nabago. Siya ay nahango mula sa isang taong handang ibenta ang kanyang kapatid sa pagkaalipin sa isa na handang ibigay ang kanyang sarili upang maging alipin para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Kaibigan, isang napakagandang pagbabago sa buhay ni Judah. Isang tunay na pagbabago na sa Diyos lamang pwedeng mag-originate. Kagaya ng pagbabagong ipinaranas niya kay Haring David sa mga awit 103 talatang 12. Pakinggan mo kaibigan. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon din niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Ang Panginoon, kapag siya ay nagpatawad, nililimot niya ang ating mga nagawang kasalanan at tayo ay bagong muli sa Kanya. Kaibigan, ang Diyos ay gumagawa pa rin. Binabago ang mga makasalanan at dinadala sa pagsisisi ngayon. May nakikita ka ba sa iyong sarili na kailangang baguhin ang banal na Espiritu? Ano ang nagiging hadlang? Bakit hindi mo ito nararanasan? Ano ang ilang naranasan mo na binago ka ng Diyos bilang resulta ng iyong relasyon sa Kanya? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nandyan po sa ating Facebook page at YouTube channel, dyan po sa ating comment section, pwede nyo pong i-comment ang inyong insights and reflection. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong umaga, nais kong ihandog sa inyo ang isang original composition ni Ann Ente, may pamagat Transform. Pakinggan po natin ang awiting ito. At times we make mistakes in life that withholds our peace and dims our sight. If these thoughts in mind will linger, to reach our aim gets harder. It's now time to make a brand new start. Move on with God, He can change your heart. Just believe that His grace will never depart. Let's be transformed in the Master's image. Be renewed
Maraming salamat, Ann, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inawit. Tunay kaibigan na ang Panginoong Diyos lamang ang may kapangyarihang mag-transform ng ating mga buhay. Kaibigan, sa pagkakataong ito tayo ay dadako sa panalangin at nais kong makasama ka sa paglapit sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw lamang ang makapagpapabago ng aming mga puso. Mahigpit kaming nangahawak sa iyong pangako sa Apokalipsis, Kabanatang 21, Talatang 5, na ginagawa mong bago ang lahat, kahit po ang aming mga buhay. Tulungan po kaming magpasakop sa inyo. Isurrender namin ang aming mga kaisipan, ang aming buong pagkatao, upang ang Banal na Espiritu ay malayang makagawa sa aming mga buhay. Kami ay nagagalak sa iyong tiyak na pagpapatawad at matatag, matibay na pag-ibig na inilaan sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa oras na ito, akin pong idinadalangin ang aming mga kaibigang mayroon pong mga kahilingang isinulat sa comment section at sa kanila pong mga text. Panginoon, kayo po ang Diyos na nakakakita sa kanila. Alam niyo po ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Ang mga pangangailangang ito ay amin pong inilalapit sa inyo, sapagkat kami po ay nananampalataya na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kaya mong gawin at ipagkaloob sa amin ang katugunan sa mga panalangin ito, kung ito po ay makakabuti sa bawat isa. Kaya't amin pong ipinasasakop sa inyo ang aming mga kalooban. Mangyari po ang inyong kagustuhan. Maraming salamat na inyong diringgin ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, kaibigan, sa iyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. At nais ko pong muling ipaalala sa inyo na tayo po ay mayroong isasagawang napakagandang pag-aaral na may pamagat, Revelation of Hope, dito po sa ating stasyon, AWR 89.1 FM, mula March 1 sa ganap na ikapito ng gabi. Revelation of Hope, isang natatanging pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos tungkol sa ating buhay sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya sundan niyo po ang pag-aaral na ito na may pamagat na Revelation of Hope sa March 1 sa ganap na ikapito ng gabi. At akin din pong patuloy na inihahandog sa inyo ang isang natatanging Bible study guide na may pamagat na Explore para po sa inyong pag-aaral sa inyong mga tahanan. Ito ay mapapasa inyo kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong himpilan, at ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa inyo naman po na nasa Facebook page at YouTube channel, dyan po sa comment section, inyo pong i-comment ang inyong kompletong pangalan at address kasama ng contact numbers para po mas mabilis naming na ipapadala sa inyo ang Bible Study Guide na Explore. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayong makinig sapagkat ihahandog pa namin ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you.
Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.